Restore unto me the joy of thy salvation, and renew a right spirit within me. Cast me not away, O Lord. Cast me not away from thy presence, O Lord, and take not thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of thy salvation, and renew a right spirit within me. And renew a right spirit within me. And renew a right spirit within me. Oh, hallelujah, Lord. Thank you so much, Lord. And as we celebrate today with this new heart that you gave us, Lord, we hope that you open the eyes of our heart dahil nais naming makita yung glory mo. Hallelujah, Lord! Palakpakan natin ang ating Diyos. Hallelujah! Thank you, Lord. Our hearts are now ready. So open the eyes of our heart, Lord. Hallelujah! We will sing our praises to the Lord because we want to see the glory of God. We'll sing, open the eyes of my heart, Lord. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you, Lord. I want to see you. Once again, open the eyes. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you high, to see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, 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 to see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, 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 holy. I want to see you. Hallelujah. Once again, let's sing, open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. Open the eyes of my heart. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. I want to see you. I want to see you, Lord. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you high and lifted up. See you high and lifted up, shining in the light of your glory. Oh, pour out your power and we sing, holy, 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 to see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, 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 to see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, 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 to see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, 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 sing holy, 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 sing holy, 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 holy. I want to see you. Hallelujah, Lord. We want to see you. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you so much. We want to see you in this day that you made, Lord. And today we will celebrate your power. Amen. Oh.
all that I am. This is the day you made. I'll rejoice and be glad in you. Oh, 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 this is the day. This is the day you made, and your mercies are new. Your promise is true. This is the day you made. I'll rejoice and be glad in you. Yes, this is supernatural praise rising up in my heart, up in my heart. The sound that has to be made. Oh Lord, so my heart will sing. So my heart will. You are good. You are good. And with everything, and with everything, I will praise. I will praise. I will praise. So my heart will sing. You are good, Lord. You are good. You are, and with everything, and with everything, I will praise. I will praise. Oh, oh, oh. Once again, this is the day. This is the day you made. I'll rejoice and be glad with all that I am. This is the day you made. I'll rejoice and be glad in you. Yes, this is supernatural praise rising up in my heart, up in my heart. A sound that has to be there. Oh, Lord, so my heart will sing. You are good. You are good. And with everything, I will praise. I will praise. So my heart will sing that you are good. You are good. And with everything, I will praise. I will praise. Oh, oh, right now we will sing. This is the day you made, Lord. And I will give you praise. Whatever comes my way, I rejoice in you, Lord. This is the day you made, so I will give you praise. Whatever comes my way, I rejoice in you. This is the day you made, I will give you praise. Whatever comes my way, I rejoice in you. This is the day you made, so I will give you praise. Whatever comes my way, I rejoice in you. This is the day you made, so I will give you praise. Whatever comes my way, I rejoice in you. Oh, 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 so my heart will sing. You are good. You are good. And with everything, I will praise. I will praise you, Lord. So my heart will sing. You are good. You are good. And with everything, I will praise. I will praise. Oh, praise you, Lord. Hallelujah. We praise you, Lord. This is the day you made. Hallelujah. And we will rejoice because we have a reason to be glad. And the reason is that we have a God who loves us. Ang dahilan kung bakit tayo ay nagpupuri kasi merong Diyos na nagligtas sa atin. Na merong Diyos na tumutulong sa atin at hindi tayo pinapabayaan. Kaya ngayon, let's lift our hearts to our God. Let's feel free to praise
is our God. Oh, everyone will sing how great is our God. Yes, Lord, you are great, oh God, and we sing your praise. Our hearts cry out to you. My heart will sing how great the Lord is. My heart will sing of your goodness, Lord. My heart will sing of your faithfulness, O Lord. My heart will sing for the name above all names. My heart will sing of your worthiness, O Lord, because you are worthy of all our praise, Lord. How great are you, O Lord. Yes, let's continue praising our God. Hallelujah, Jesus. Let's immerse ourselves in the presence of the Lord right now. Of all the things that God has done to us, He deserves all the praise. Hallelujah, Jesus. My heart will sing, thank you so much, Lord. Ang awit ng ating puso ay pasasalamat sa ating Panginoon dahil karapat-dapat siya. Salamat, O Panginoon. Hallelujah. Thank you, Lord, for this wonderful Sunday, this day of celebration that you have given to us. Once again, we praise your name, Lord. We glorify you, Lord. Be exalted high in the heavens, O Lord. Dahil ito ang karapat-dapat para sa iyo, Lord. You deserve all the glory, all the honor, all the praise. And that's what we will give to you today. Hallelujah. We will lift our voices, we will lift our hands, and we will lift our praise and words to you, Panginoon. Everything we will do today is for your glory. From the start, this praise and worship, and everyone, Lord God, na magsasalita sa harapan, at lahat pa ng mga kapatid na magpupunta sa aming simbahan, Lord, let everything we do be in praise of your name, Panginoon. Ikaw lang ang maitaas at hindi kami, Lord God. Ikaw ang makita at maalala ng bawat isa, Panginoon. Dahil wala kaming magagawa kung wala ka, Lord God. At lahat ng nararanasan namin, Lord God, ay pasasalamat din po sa inyo. We have nothing to be proud of in ourselves. We only have what you have given us, Panginoon. Kaya salamat, Panginoon. Salamat, salamat. All of this worship, all of these prayers, they may not be enough, Lord, pero ibibigay pa rin namin lahat ng aming makakaya para sa inyo to glorify your name, O Lord God. Thank you so much, and we give you back all of the glory, all of the honor, and all of the praise. We love you so much, Lord, and we give back everything unto you because you deserve it all, O Lord God. And we pray this, we lift it all up in the mighty name of Jesus Christ. We say amen and amen. Hallelujah. Thank you, Lord. You are worthy of our praise. Palakpakan natin siya. Hallelujah. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay isa sa pinakamahalagang pundasyon ng lipunan. Ano ngayon? Di ba meron tinatawag na 8 pillars? Tama ba? 8 pillars ba? O 7? Di ba, yung family, yung art, di ba? Education, entertainment. Tama gano'n yun, no? 7 ba? Okay, hindi, ano. So ngayon, ang pag-usapan po natin is all about family.
Pag pinag-usapan po kasi ang pamilya, wala itong katapusan. Ang dami. Sabi ko nga, I can preach ng 3 months tuloy-tuloy sa inyo ang topic about the family. Ano? Kasi ang dami. Halimbawa, ano ba ang rules ng tatay? Ano ang rules ng nanay? Ano ang rules ng mga anak? Diba? Sasabihin, paano ba magiging malusog yung pamilya? Paano magiging maganda? Paano magiging successful ang pamilya? Ang dami niyan. Pero ngayon, ay pag-usapan natin ng konti itong isang maliit na bahagi. Ang title natin ay Connect to the Family. Connect o pamilya. Sabi nga ay, kailangan daw kasi magkaroon tayo ng tinatawag na connection sa pamilya. Kasama rito yung pangarap natin. Ang nanay at tatay, may pangarap sila sa kanilang mga magulang, sa kanilang pamilya. Ang mga anak, mayroon din silang pangarap sa kanilang pamilya at magiging pamilya. So mahalaga po ito. Actually, sabi ko nga, kapag misa sa mga counseling, at ito yung topic ko, inaabot ako ng 5 oras. No, kasi it's all about family. Mahalaga po ito. Ang teksto po natin ay familiar from Genesis chapter 2, beginning 18 to 25. Babasahin ko po ito sa wikang Tagalog. Tagalog, ha? Okay, una, matapos gawin ang lahat ng ito, sinabi ng Panginoon, hindi mabuti na mag-isa ang tao. Bibigyan ko siya ng isang angkop na makakasama at makakatulong. Note, ang yung pong word na makakasama at makakatulong. Ang ibig pong sabihin, katuwang. Tama? Kaagapay. Hindi po katulong. Huwag nyo pong tanggalin yung makakatulong. Kasi yung iba ginagawa katulong eh. So, ibig sabihin, katuwang, makakaagapay, makikiisa, makakasama. Yan. Sabi ng verse 19, kaya mula sa lupa ay lumikha ang Panginoong Yahweh ng mga hayop sa parang, mga ibon sa himpapawid, dinala niya ang mga ito sa tao upang ipaubaya ito ang pagbibigay ng pangalan sa mga iyon. Kung ano ang kanyang itinawag, iyon ang naging pangalan ng mga ito. Ang tao nga ang nagbigay ng pangalan sa lahat ng ibon sa himpapawid at hayop sa parang, ngunit wala isa man sa mga ito ang nababagay na makasama at makatulong niya. So nakita ng Panginoon yung pangangailangan ng lalaki. Ang tao nga, 21, kaya't pinatulog ng Panginoong Yahweh ang tao. Samantalang nahihimbing ito, kinuha niya ang isang tadyang, ito at pinaghilom ang laman sa tapat niyon. Sabi ko sa inyo, Panginoon ng unang sojourn. Inoperahan niya, tinanggal niya yung isang tadyang. Kaya kapay niyo mga lalaki kung kulang kayo ng tadyang, kasi kinuha eh. Sabi nung isa, di ba kinuha yung tadyang, ginawang babae. Nagkasala yung babae. Bakit ang tanong ng isa, bakit hindi na lang ng Panginoon pinatay yung babae at kumuha uli ng isang tadyang pa? Para hindi rin nagkasala, no? Sabi nung isa, paano yan kung magkasala uli, di ubos ang tadyang ng lalaki. Isa na lang ang ginawa. So, note, kinuha sa tadyang, bahagi daw po dito, ang tadyang na kinuha, hindi siya kinuha sa batok para batukan, hindi kinuha sa paa para apakan, kinuha sa dito malapit sa puso para alagaan at mahalin. Di ba, no? So, ito nyo mga babae, kampi tayo kunwari ngayon. Siyempre, yan. Alagaan at mahalin. Protektahan. Yan. Sabi ng 23, ang 22, ang tadyang na ito ay ginawa niyang babae at dinala niya ito sa lalaki. Sa wakas, narito ang isang tulad ko, sabi ng lalaki, laman ng aking laman, buto ng aking buto, babae ang tatawag sa kanya sapagkat sa lalaki siya kinuha. Wow. Alam niyo may kanta yan? Alam niyo yung kanta niyan? Sino nakakaalam? Nung nakita ni Adan, yung babae, kasi babae doon sa 25, wala pa silang damit .
So, yun yung costume natin sa anniversary eh. No, diba? Biblical character daw tayo eh. May kanta dyan, kumanta si Adan. Oh, sino nga lang nakakaalam ng kanta? Lagi kong kinakanta yun eh. Hindi nyo natatandaan? May kanta dyan, nung nakita niya si Adan, kanta niya dyan, pretty woman, walking down the street, pretty woman. Di ba? Nakita niya yan eh. Hindi ko kabisado yung lyrics eh. Okay. Sabi ng 24, ito ang dahilan kaya iniwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at sila'y naging isa. Note, iniiwan, ibig sabihin, lumilipat, nakakaroon ng isang bahay. Note, hindi pinababayaan. Pwede iniwan mo, pero hindi mo pinababayaan. Okay yan? Kasi may mahalaga yan eh. Mamaya mag-usapan na. May tungkulin ang magulang sa anak, pero may tungkulin ang anak sa magulang. Actually, sa pag pinag-aralan mo yung Biblia, napakaganda ng ng pamilya, ng pagka-create ng Panginoon. Nag-sabihin perfect. Pero ito, magulang, tatay din ako eh. Hindi natin investment ang ating anak. Okay? Binibigyan natin sila ng pinag-aaral natin, inaalagaan natin, pinapalaki natin, binibigyan natin ng magandang buhay. Note, dahil mahal natin sila, hindi investment. Tama? Anong investment? Ang investment sa bako, ang investment sa negosyo. Anong kaibahan ng investment? Ang investment kasi, yung pera mo, kahit anong gawin mo dyan, wala silang magagawa. Ang mga anak natin, may buhay yan, may pamilya yan. Tama ba? Karapatan ng isang bata, ng isang bata na alagaan, palakihin, bigyan ng magandang buhay. Pero sabi ng Biblia, karapatan din naman ng mga anak na to take care. To love, to take care, to submit. Nasa Bible yan, mamaya mababasa natin yan. Di ba? Tama ba? Ako minsan sa marriage counseling ko ganito eh. Pag nag-marriage counseling kasi ako, meron akong 4 major subjects eh. Okay, especially sa pagkakasal. O yung mga nag-undergo na sa akin ng kasal, kung naalala nyo pa, di ba may ano yan? Una, extended family. Nag-uusapan namin yan. Pera. Ang pera ay kung sino ang magmamanage. Kasi kung sino magaling mag-manage. Di ba? Kasama yun eh, no? Ano pa? Siyempre, yung sa mga anak, sa pagkikit, di ba? Kasama yan, yung pag-uusapan. Alam niyo kung saan sila bahaging kinikilig yung mag-asawa pagka marriage counseling na? Meron sila lagi. Lahat silang kinikilig dun. Ano yun? Ha? Ano? Hindi kiss the bride. Ano yun? Ito walang kabastusan. No. Creation to ng Panginoon, ito ay mabuti, ito hindi ito kabastusan inside marriage. Sex. Yes. Alam mo, bahagi yan sa aking topic. No, isa sa pinakamahalagang bagay at ang naging cause nito sa pagiging malusog ng mag-asawa. Pero pag hindi nyo ito naintindihan, di ba? Ano tayo? Di ba, no? Di ba, no, kay Francis? Hello? No. Mahalaga yan. Pero hindi tayo tatapik sa ganon. Ngayon, ang pag-usapan natin ay yung kahalagahan ng pamilya. Ano ba ang pamilya sa atin? Kasi, foundation ito eh. Note, sa panahon ngayon, kailangang palakasin, patatagin ng pamilya sa nangyayari sa ating lipunan ngayon. Lagi kong binabanggit ito. Ano ang pinakapangunahing problema ngayon? Mahalaga. So, sabi ko, di ba, tingnan nyo sa YouTube, sa internet, tingnan nyo. May panahon, itong hindi pa nagtatagal, mahigit 4 na daang kabataan ang nag-suicide sa Pilipinas. Iba pa sa ibang bansa, sa Pilipinas lang. At merong mahigit 20,000 kabataan ang nagtangkang magpakamatay. Kasi maraming mga magulang, akala natin okay ang anak natin, pero hindi sila okay. Kasi dumadaan sila sa mabigat na pagsubok, meron silang tinatawag na depression. Minsan, akala natin okay lang.
Ang mga magulang, ganun din. Mga magulang, dumadaan din sa depression. Kahit naman po ako, hindi ako exempted ron. At walang ibang sasagip at tutulong kung hindi ang pamilya. Kaya napakahalaga po nito. Okay. Ang una, tingnan po natin. Sabi ng Biblia, ano ba ang pamilya? Pakilagay lang po sa slides natin. Ha? Wala? Naku, sayang. Hindi natin makahabol? Sayang. Napakahalaga po nito, kaya mahaba ito, kaya importante na nasa slides to eh. Una, tingnan nyo. Family is a gift from God. Originated from the heart of God. Ibig sabihin, ang engineer, ang arkitekto ng pamilya, ang Diyos. Ang pamilya ay biyaya na galing sa Diyos. Ito ay isa sa mga napaka-importante at pangunahing pundasyon ng ating lipunan at ng iglesia. Nasa PowerPoint yun, kaya lang, sayang naman. Bakit ngayon pa nagloko yan? Ang ganda nung, sana dyan yan. Tagalog pa naman. Ang pamilya ay napakahalaga dahil dito nagsimula ang mga unang aral na gagamit ng bawat tao. Ang pamilya ang humuhubog sa ating pagkatao. At ang pamilya ang dapat na tumutugon sa mga pangangailangan ng mga tao tulad ng pagkain, damit, tirahan, kasama at seguridad. Sa pamilya, dapat dito nabubuo ang mga bagay na mahalaga sa atin. Maging ang ating ambisyon at mga pangarap sa buhay. So, lahat yan, nandyan sa PowerPoint. Yan, pwede nyo yan picturean kung gusto nyo po. Ano yan? Sabi doon, ang pamilya ay napakahalaga dahil doon sa apat na bagay na yon. So, ang ibig sabihin, yung unang mangangaral ay ang tatay at nanay. Tama? Kasi ang mga nanay at tatay ang unang tagapagturo, tagapangaral. Ang tatay ang priest of the family. Tama ba? Amen yung lahat ng mga tatay? We are the priests. Di ba? At ang mga nanay ang high priest. Pero priest lang, priest. Ay, mga lalaki. Meron po ko inatin ng training. Sabi noong isang tagapagsalita, pag ang mga lalaki daw po, hindi natutong tumayo bilang head of the family, malaki ang problema. Sabi nga nung isang mangangaral, natawa ako eh. Ang isang pamilya na walang pagpapasakop sa tatay, pupunta sa impyerno. Wala ho sa Biblia yun, ha? Pero narinig ko. Patay na yung mangangaral na yon. Kinuha na ni Lord. Pero buhay pa yung kanyang, naparinig pa sa TV yung kanyang pangangaral. Actually, ito lang within this week ko lang nakita ko lang, sa Facebook nakita ko, kaya ko nalaman, ganon. Actually, kasi sa pamilya, mahalaga yon. Mahalaga po sa Biblia, mahalaga. Ang pinakamahirap gawin ng isang babae ay ang pagpapasakop sa kanyang asawa. Tama ba? Tama, amen? Kasi, si Adan kasi, nakalimutan kasi ni Eva na ang head of the family si Adan. Tama? Ang nakalimutan ni Adan na tinuruan niya dapat si Eva. Dapat sinabihin niya si Eva at binantayan niya, huwag mong kakainin yung prutas na yan. Di ba? Ay nung kumain, ang ginawa ni Adan, kumain pa rin siya. Dapat sinaway niya na, dapat hindi siya kumain. Ano kayang nangyari kung hindi kumain? Assuming, si Eva kumain, pero si Adan hindi siya kumain. Kasi direct yung instruction ng Panginoon sa kanya eh. Ano kayang mangyayari sa palagay niyo? Hindi ko rin alam eh. Di ba? Oo, kaya lang, siguro sabi ni Adan, kasala ka na rin, samahan na kita. Dalawa na lang tayo. So pinalaya sila doon sa garden. Pinalaya sila. At yung kanilang hindi magandang karanasan, naging bunga hanggang sa atin ngayon.
tayo pa rin, nag-aani rin tayo dahil sa kasalanan. Pero ang maganda na lang, ang Panginoong Hesus, meron siyang ginawa, yung kanyang kamatayan sa krus ng Kalbaryo, yun yung nagdala para magkaroon tayo ng tinatawag na restoration sa ating Ama sa Langit. Note. Okay, mahalaga. So yung pangangaral, paghubog, note. Ganito, ulitin ko. Mga tatay at nanay at magiging tatay at nanay, nasa inyong kapangyarihan at kapamalaan ang tamang paghubog sa inyong mga anak. Pag ang inyong mga anak ay medyo hindi magandang ugali, huwag niyong sisisihin ang kapitbahay at saka ang barkada. Tama? Kasi yung sinasabi, kasi yung social media na yan eh. Kasi yung influensya ng kaibigan, masamang influensya yung kaibigan yan eh. Magaling tayong magturo eh. Pero hindi natin nakikita yung sarili natin. Yung pagkukulang natin, hindi natin nakikita, pero magaling tayong manisi ng iba. Tama ba? Ano mang magiging ugali at ano mang pagpapalaki ng bata ay responsibilidad ng magulang at hindi kasalanan ng mga tao sa paligid. Tama ba? Hello? Kasi tayo ang kanilang tagapagturo at tagahubog. Kaya huwag niyo sisihin yung ibang tao kapag medyo ang anak niyo ay hindi maganda ang dinadaanan. So, ang pamilya rin daw ang tumutugon sa pangangailangan ng kagaya ng pagkain, damit, tirahan, at kasama, yung makakasama mo, at saka yung seguridad. At sa pamilya rin daw nabubuo ang ambisyon at pangarap sa buhay. Number two, family is one of the greatest resources that God gave us. Yung una, family is a gift from God, originated from the heart of God. Ito naman ngayon, family is one of the greatest resources that God gave us. You are not a member of your family by mistakes or accident. O kung saan ka mang pamilya kabilang ngayon, kung ano mang uri ng pamilya meron ka, hindi yan aksidente. Ano? Hindi yan pagkakamali, hindi yan bunga ng pagkakamali. Tama ba? Yung mga anak mo, ngayon, hindi bunga ng pagkakamali yan, kaya huwag mong pagagalitan. Kung bakit lumabas siya sa mundong ito, kayo ang may kasalanan at may sala. Kaya dapat aalagaan at mamahalin natin, sila aalagaan natin. Hindi isang aksidente. Okay, alam niyo ba ang isa sa pinakamahalagang desisyon ng tao na gagawin niya sa buong buhay niya? Alam niyo? Merong isang desisyon ng tao, lalaki at babae, na dapat pag-isipan mo ng 100 beses bago mo ito gawin. Kasi pag ito ay nagawa mo na, mahirap na bawiin. Ano? Pag-aasawa. Sabi ko, kita nyo, alam na alam ng mga senior. O, di ba? So, sa susunod nga, pagtabi-tabihin natin yung mga senior, ha? Ate Belen, lumapit ka ng konti. Ha? Hindi, ako ang presidente. Bakit? Kasi itong mga senior na to, Batikano na yan eh. Alam na nila yan. Kaya nga nila, papunta pa lang kayo, pabalik na kami. Hindi lang kayo nagkasalubong kasi sa kanan kayo dumaan, sa kaliwa sila eh. Diba? Okay, no. So, hindi isang aksidente. Sabi doon, our home provides love. Love begins or should begin at home. Sabi doon, love begin or should begin at home. Saan now? Sa tahanan nagsisimula ang pag-ibig at ang pagmamahalan. Kung paano mo tinitake care, tinuturuan at minamahal ang iyong anak, doon dapat. Sabi doon, love begins or should begin at home. When love exists at home, sabi yan, meron po yung tinatawag na bunga. Bunga ng pagmamahalan. Ano yan? Una, dapat sa tahanan maranasan yung tinatawag na acceptance and understanding. Acceptance. Alam niyo, mahalaga yan. Yung tinatawag na pagtanggap at pag-unawa. Kahit anong hitsura at galing niyan, kailangan nating maranasan yung pagtanggap.
Meron akong isang pamangkin sa Pinsang Buo. Barangay captain siya doon sa amin. Doon sa mismong kung saan ako nakatira. Dating barangay, hindi na ngayon. Tapos na yung term niya. Konsehal na siya ngayon. Sabi niya, mayroon siyang yung anak niyang panganay na lalaki ay medyo sirena. Well, sabi niya, sirena. May ilan akong kamag-anak na nagkaanak ng mga sirena. Parang 3. Ang ginawa nung pamangking ko, dilagay sa drum ng tubig. Talagang nilululo niya. Barangay captain siya eh. Sabi niya, ano ka ba? Lalaki o babae? Sabi niya, sirena. Nung magtagal, hindi na wala talaga siya magawa. Sabi niya, mapapatay ko lang putyong eh. Ay, anong ginawa mo? Pinakiusapan ko na lang, sabi ko na lang, anak, pwede pa pag may bisita naman ako, pino-pino ka naman ng pagkilos. Ay ngayon, pag nakita mo, rumarampa. Damit ng damit babae talaga. At 3 silang magpipinsa na bali second cousin, silang 3. Sabi naman, may Pinsang Buo naman ako na ganun din. Pero may asawa siya, may mga anak, may mga apo na nga. Ang ugali niya ay parang yung feminine. Nagpupulbo, pag naligo, nakatapi dito ng tuwalya. Pero hindi siya nagka-boyfriend, hindi siya nanlalaki. Ganun lang ang ugali niya. Sabi niya, pag nakita niya yung mga batang to, na mga ganun, ito ang tunay kong mga apo. Sabi niya, iyan ang tunay kong mga... sabi niya, tinanong ako one time, Pastor, kasalanan ba yan? Sabi ko, pag ang pinag-usapan ay Biblia, malinaw naman ang Biblia, lalaki, babae lang ang ginawa. Pero kung nga ugali mo ka ako ay medyo malambot ka ng konti, feminine, hindi naman ako personal, hindi ka ako masama. Ang masama kasi yung ginagawa. Tama ba? Kung feminine ka kumilos, o yung babae na medyo boyish kang kumilos, pero ang puso mo na may lalaki at babae pa rin, ang masama yung ginagawa. Tama ba? Doktrina ko lang po yun. Hindi po yun yung sinabi ng Biblia. Kaya baka sabihin, sabi ni Pastor, yes, pero hindi yun yung biblical. Ako kasi personal acceptance ko yun. Tama ba? Kasi mahal natin sila. Dapat igalang, dapat irespeto sila. Pero yung ginagawa, yun yung hindi tama. Ano? Yun. So, okay yun ha. Medyo huwag niyo ako i-condemn. Encouragement and guidance. Counsel, nandiyan yan. Dapat daw nasa bahay nagsisimula ang tinatawag nating acceptance, understanding, encouragement, guidance, and counsel. Ano ibig sabihin ng encouragement? Support. Pag may plano yung anak natin, sa halip na kontrahin kaagad natin, unawain natin. Intindihin natin. Amen ba? Kung may gusto sila, huwag mo agad ikundi na. Huwag kang masyadong judgmental. Pakinggan mo sila, unawain mo, anong gusto nila, bakit? Baka naman may maganda in the long run, baka naman may magandang plano. At kailangan nila suporta para sila magtagumpay. Tama? Halimbawa, sa pag-aaral, gusto niya kumuha ng engineering. Ikaw, ang gusto mong kuhanin ay pagpupulis. Tanungin muna, anak, bakit gusto mo ng engineering? Tanungin muna natin sila, unawain muna natin. Huwag natin kaagad silang kukontrahin. Sabi nga, ito pa isa. Guidance. Mahalaga to. Guidance and counsel. Ang isa daw pong pinakamagaling na tagapayo, walang iba kundi ang nanay at tatay. At dapat matutuhan. Note, ito, lagi ko sinasabi. Ang nanay at ang tatay, at ang gustong maging tatay at maging nanay, ang atin pong pag-aaral walang katapusan. Bakit? Importanteng nag-aaral tayo. Nagbabasa tayo ng libro, nakikinig tayo sa mga professional. Bakit? Note, hindi po natin kayang ibigay ang isang bagay na wala tayo. Amen? Anong ipapayo mo kung hindi mo alam kung anong ipapayo mo? Paano mo sila gagabayan? Paano mo tutugan ang pangangailangan kung wala yung sayo? Hello? Kaya tayo dapat nag-aaral. Tayo dapat nagsasaliksik. Bakit? Kasi ang ating inaalagaan buhay. At sa atin nakasalala yon. Alam niyo po, ang isa sa pinakamahirap na trabaho na walang sweldo at walang retirement ay ang pagiging magulang. Ang pagiging nanay at ang pagiging tatay, kahit ang ating mga anak matatanda na,
tatay pa rin tayo. Nanay pa rin tayo. Walang retirement. Ang ibig lang sabihin noon, kahit matanda na sila, kailangan pa rin nila ng ating gabay. Kailangan pa rin ng ating pagpapaalala. Amen ba? So ngayon, kaya ako ay challenge. Hinahamon ko kayo mga tatay at nanay at mga gustong maging tatay at nanay, mag-aral po tayo kung paano maging magulang. Kahapon, nag-uusap kami doon sa third floor eh. Kasi galing ako sa isang, sino yung kausap ko nito within this week? Sabi niya, panganay siya. Sa kanilang magkakapatid na 4, siya ang panganay. At dahil siya ang panganay, siya yung pinagpraktisan ng tatay at nanay niya. O, di ba? Sino panganay dito? O, yan. Kasi yung tatay at nanay natin, hindi naman alam marunong maging magulang kaagad. So, saan sila magpa-practice? Di siya panganay. Tama? Kaya minsan matapang sila sa panganay. Minsan sobrang luag. Kasi hindi pa nila alam kung paanong maging magulang. Tama? Kaya kawawa naman ang mga panganay. Kaya yung panganay, gumaganti sa kasunod niya. At yung kasunod, gumaganti sa kasunod. Kaya yung bunso, although yung bunso, mahal na mahal ng tatay, pero inaapi ng mga anak. Kapatid, bakit? Eh kasi ikaw ang bunso eh. Doon, sa'yo lang kami makakaganti eh. Tama ba? Hindi ho yun ang pamantayan ng Biblia. Dapat pantay-pantay ha. Dapat mahal natin ha. No. Kaya sabi nyo, okay, ako may mga kakilala kong ganyan eh. Aminin natin, nung naging magulang naman tayo, hindi naman talaga natin alam kung paano mag-alaga ng anak eh. Hindi natin alam agad kung anong gagawin natin. Kasi minsan, iba yung nababasa mo sa libro, iba yung napakikinggan mo, iba yung realidad. Tama? Kasi yung realidad, may kanya-kanyang personality ang bawat bata, ang bawat lalaki, ang bawat babae, ang bawat tao, at depende yun sa personality yun, yun ang tutugunan natin. At hindi nababasa sa libro yun. Maaari mabasa mo yung theory, mabasa mo yung pamamaraan, pero yung personalidad ng anak mo, iba yun. Tama ba? Nakaka-communicate ba ako? Hello? Kaya minsan, bakit ang tatay ko, palo ng palo, ganun o. Pero yung sumunod, di na pinapalo. Kaya tuloy sabi nung iba, nagsiselos. Pero yung iba naman, na tatay at nanay, mahal na mahal ang panganay. So ang nagsiselos naman, yung pangalawa minsan. O yung susunod, di ba? O sino yung, kung tatlo kayong magkakapatid, sino yung gitna? O yan, si Winnie gitna. Sabi nila, yung daw gitna, mayroon tinatawag na middle child, syndrome ba tawag doon? Anong tawag? Ano? Oh, yun. Basta yun na yun. Basta yun na yun. Ano? Okay, sabi nila, okay, ganito. Kasi yung gitna, wala siyang identity. Yung panganay, ay, ito ang panganay ko. Ito ang bunso ko. Ay, yung gitna, ito yung gitna. Wala siyang identity. Hindi siya panganay, hindi siya bunso. Tama ba? Mahal na mahal minsan yung panganay at saka yung bunso, nakakalimutan daw yung gitna. Kaya yung gitna, ano tawag sa gitna? Ano? Meron silang identity, hindi. Kulang sa pansin. Narinig ko yun eh. Ganito. Narinig ko yun kay si Manny Pangilinan, kilala niyo, di ba? A business tycoon, si Manny Pangilinan pala. Ano siya, sa tatlong magkakapatid, siya yung gitna. Kaya parang hinahanap niya daw yung attention ng kanyang mga magulang, nasa panganay, nandun sa bunso. So ang ginawa ni Manny Pangilinan, nag-aral siyang mabuti, ginalingan niya talaga ng sobra-sobra kasi ang gusto niya, mag-gain niya yung attention ng tatay at nanay niya. Ay naging siya pinakamayaman sa kanilang magkakapatid kasi sa pagsisikap niya. Note, hindi po kasalanan na kayo naging gitna, ha? Hindi kasalanan yon. At saka dapat hindi kayo, yung ibig sabihin, medyo minsan may ganun daw problema. Pero usually, yung iba meron ng konti, pero yung iba medyo hindi naman. Tama ba, Lori? Kay SP ka rin ba? So, minsan hindi naman. Okay, note. Ganito. Okay, next. Healing and hope. Yan. Sa pamilya rin daw po, magsisimula yan. Bakit? Kasi nga, ang pinakamagaling daw na doktor, yung tatay at yung nanay.
Maging physical man yan, maging emotional man yan, tsaka hope. Okay, ano pa? Pangatlo, ito. Family is so important to all of us. Bakit? Important sa pamilya. Ano daw po ang mahalaga sa pamilya? Family is a shelter from storms. Sabi doon, that you can turn your home into a shelter that can hear, hug, help, and hope. Kaya pa tinawag na shelter, ang ibig sabihin, ito sabi doon, ang pamilya raw po, doon nagsisimula yung, okay, yung binanggit ko kanina. Marunong kang makinig. Tama? Tatay at nanay? Pag may sinasabi yung mga anak nyo, please listen carefully. Hello? Listen carefully sa sinasabi nila. Huwag ka munang magre-react. Huwag mo nang kukontrahin. Huwag mo nang papaglitan. Please, listen. Baka meron tayong matututunan sa kanila. Huwag mo muna silang kontrahin kasi pag kinontra mo, hindi kayo magkakaintindihan. Ang problema kasi sa mga tatay at nanay, ang tingin nila sa sarili nila, sila pinakamagaling. Note. Hello. Kapag ang mga anak natin nakapag-aral at may mga tataas na pinag-aralan, aminin natin at hindi, pagdating sa education, talo tayo nila, maaaring panalo tayo sa karanasan. Mananalo lang tayo sa karanasan sa kanila. Pero pagdating sa education, please listen. Anong pangalawa na dapat daw meron sa pamilya? Hug. Wow. Hug. O, ito tanong. Kailan mo huling inakap ang anak mo? O, yung mag-asawa. Kailan kayo huling nag-akapan? Ako mahigit ng 1 taon eh. Mahigit ng 1 taon na sa panaginip, yes. No, diba? Di ba kahit yung anak natin, hinahag dapat, kinikis natin, tama? At sinasabihan natin ng I love you. Pag hindi tayo sanay, corny. Pero pag sanay ka na, okay lang. Kaya bata pa lang, sanayin natin silang inaakap at hinahag natin. Sino? Oh, ito. Mga tatay, may anak kayong babae? Pag hindi nyo natutuwang ihag, akapin ng anak nyong babae, huwag kayong magtaka kung may ibang umakap dyan. Hello? Tama? No. Totoo yan. Huwag kayong, hindi po biro yan. Kasi kailangan nila yung tinatawag na fatherly and motherly image. Ihag natin sila kaysa sa may ibang umakap dyan. Baka hindi mo alam, yung anak mong babae naglalakad, may nakasampay na pala sa balikat. Kasi hindi mo sinasampay yung kamay mo sa balikat ng anak mo. Oh. Ay yung mga lalaki, sabik din sa hug. O, tama ba mga lalaki? Di ba gusto nyo rin i-hug? O kaya may iba rin nag-hug sa kanila. Tama? Hello? Kasi sa pamilya nagsisimula yun eh. Hear, hug, anong sabi doon? At saka yung tulong, yung help. Sinong unang tutulong? Kung di ang miyembro ng pamilya bawat isa sa bawat isa. Tama? Sabi ko doon, charity begin at homes. Tama ba? Charity begin at homes. Ako, ito. Halimbawa, nung may mga kinakasal ako, pag sa counseling ko, kinakasal ko, pag tinanong ko, pagdating sa finances, ito ang tanong ko. Okay. Nagsusupport ka sa parents? Opo. Nagbibigay ka? Opo. Tatanungin ko, kumusta yung parents mo? Anong hanap buhay ng parents mo? Anong kabuhayan? Pag sinabing wala, nagsusupport ka? Okay, good. Ito yung sabi ko. Natatandaan ko pa ito eh. Sinabi ko ito kay Kuya Jun noon. Tsaka kay Ate Ana. Ilang years na? Tagal na yun eh. Nag-abroad pa si Kuya Jun. Sabi ko ito, huwag na huwag mong puputulin ang support sa parents. Note, kahit may pamilya kayo, priority yung pamilya nyo, dahil ang parents nyo nangangailangan, huwag nyong puputulin ang support. Tama? Para si pastor naman, medyo, no, charity begin at home. Bakit? Kung hindi natin kayang tulungan yung ating miyembro ng pamilya, paano katutulong sa ibang tao? Di ka hipokrituhan yon?
Tama ba? Kung hindi mo kayang tulungan ang miyembro ng pamilya mo, pero tutulong ka sa iba, kahipokritohan yun. Bakit? Begin at homes. Kung meron din kayong... At note, sa mga taong gumagawa nito, hindi ko pa nakita pinabayaan sila ng Panginoon. Sa mga taong mapagmahal at mapag-alaga sa magulang nila, wala pa akong nakita na pinabayaan sila ng Panginoong Diyos. Patuloy silang... Kung kaya mo, kung inaalagaan mo yung pamilya mo, yung mga magulang mo, aalagaan ka rin ng Panginoon. Siya yung magmumultiply ng blessing sa'yo. Kaya huwag kang matakot doon. Kasi the Lord provides. Tama ba? O, yung mga magulang, Yung mga magulang at saka yung mga anak, lalo na yung mga magiging magulang. Nasa Biblia po yan. Napakaraming beses na mababasa yan. Okay, ano pang isang natututo dito? Hug, hear, hug, help, and hope. Yan. Ang pag-asa, yung hope, sa pamilya rin nagsisimula. Lagi natin encouragement ganito Kaya mo yan, anak. Sige lang, anak. Kaya mo yan. Pag nadapa, bangon lang, anak. Tama ba? Kung kanina mayroon akong word na ginamit na encouragement, ganun din yun. Tayong mga magulang, tayong miyembro ng pamilya ang magbibigay ng pag-asa sa kanila. Huwag mo silang sisisihin kung madapa sila. Alam mo, yung mga magagaling na negosyante at mga bilyonaryo, pag binilang mo kanilang pagkakamali, grabe. Grabe ang kanilang pagkakamali, pero dahil sa kanilang pagkakamali, doon sila natuto, doon sila gumanda ang buhay. Kaya ang sasabihin lang nila, salamat po sa pamilya na nagtiwala sa akin. Salamat po dahil yung encouragement at support ng pamilya ko, yun ang nagpalakas sa akin. Imaginein mo, yun ang maririnig mo sa kanila. Yung pamilya po ang nag-support, ang pamilya po ang nagpalakas, ang pamilya po ang nagbigay ng encouragement, ang pamilya po ang nagbigay ng pundasyon, kaya sila naging matagumpay. O ito, number 2. Family is a shelter. Family is a learning center for how to live life. This is the place to develop yourself. Anong kailangang ma-develop doon? A learning center. Ano daw? Relationship, skills, character, and values. A learning center. Bakit? Relationship. Mahalaga. Saan nagsisimula? Pamilya. Kumusta ang relasyon ng mag-asawa? Kumusta ang relasyon mo sa iyong mga anak? Hello? Kumusta ang relasyon ng bawat isa? Okay. Tip ulit. Paano nadidevelop yung tinatawag na relationship? Anong unang dapat matutuhan natin? Yung 5 love languages, alamin nyo. Pag alam mo yung love language ng asawa mo, maganda ang relasyon mo. At ito yung principles. Ito, familiar to. Sabi doon, happy wife, happy life. No wife, no life. Hello, tama? Maraming beses naririnig natin yan. Happy wife, happy life. Kaya sabi ko, kawawa naman ako. No wife, no life. Diba? Ako naririnig kong pangaraniwang yan. Pag alam ng mag-asawa kung ano ang love language ng bawat isa, naku, sigurado. Lagi silang sweet. Pag alam ng mga anak, ng mga magulang kung ano ang love language ng anak nila, magiging maganda. Maayos. Yung relasyon. Tama? So, subukan mo. Mga anak tip lang to, tsaka mga asawa. Minsan yung mga nanay natin, ang love language, appreciation. Pero hindi natin nare-recognize yun. Marami pong mga nanay ang love language, appreciation. Yes. Ikaw naman, kahit anong effort ng nanay mo, magluto, kakain ka na lang, walang pakialam. Hindi mo lang magsabi, sarap. Sarap ng luto mo ngayon. Di ba? Tama ba mga nanay? Maraming nanay, ang kanilang love language, appreciation. Tama ba? Ito. Galing ako sa isang church.
Tinanong ko yung mga members na, alam niyo ba ang love language ng inyong pastor at pastora? Sabi nila, hindi po pastor. Ay ilang taon na ba sila ritong nagpapastor? 10 years na po. Sabi ko, ako yung pastor nyo, tsaka yung pastor nyo at saka yung asawa ng inyong pastor, alam ko ang love language. So talaga, pastor? Buti ka pa alam mo. Yan ko, alam ko. Note, pag alam nyo yun, matidevelop yung relationship. O, di ba di sa mga anak din ganon? No. Alam niyo yung kanilang love language. Ito, isa pa. Skills. Sabi doon, a learning center, skills, ability. Saan dinidevelop yan? Sa pamilya. Ang unang-una nakakakita, kung saan magaling ang anak nila, yung mga magulang. Ay, di ba may mga bata na tuwan-tuwa kayo pag binibigyan kayo ng pag Father's Day, tsaka Mother's Day, tsaka Valentine, ginagawa kayo ng card. Tuwan-tuwa kayo, di ba? Dapat, sabi nga, dapat na-appreciate din natin. Bakit? Kasi nadi-develop yun sa kanila. Skills, ability. Huwag mong i-discourage. And next one is character. Yan. Nako. Kung may good and bad character, ang pamilya, ang dapat nagdi-develop, at saka values. Sama na natin yung values. Sa pamilya yan. Sa pamilya talaga yan. Doon nagsisimula. Halimbawa, values. Pagsagot ng po at opo, saan nagsisimula? Pagmamano sa kamay, o pag-kiss, pag-akap, di ba? Yung respeto, saan nagsisimula? Sa bahay. So, napakahalaga ng pamilya. Ang pagmamahal sa bayan, ang pagmamahal sa Diyos at sa bayan at sa kapwa-tao, sa pamilya nagsisimula. Amen? Yan. Oh. May natututunan ba kayo? Okay, yan. Thirdly, a family is a place to play. A place to rest and play. Yan. Ibig sabihin ng place to play, place to rest and play. Okay, ito. Sabi nung iba noon, merong ito, yung iba ganito. Ang pinakamaganda raw room o yung lugar sa isang lugar, nung araw, yung kwarto. Di ba? Nung araw kasi, tingnan nyo, di ba, masarap matulog pag mabago ang kumot mo, at saka yung unan, masarap, pero pag amoy laway, bakit, ako kasi amoy aso, Yung dalawang aso ko kasi, amoy aso, Nung mawala yung asawa ko, aso yung pumalit, So, gano'n. Di ba, sarap mag-relax. Pag malinis, mabango. Sabi nga, no place like home. Lagi natin sinasabi. No place like home. Pero ang tanong ganito, kung no place like home, bakit, napapansin nyo, ewan ko lang yung mga pamilya nyo, ewan ko sa inyo, bakit maraming kabataan ang gustong mag-stay sa labas kaysa loob ng bahay? Palagay nyo kaya, bakit maraming kabataan, kahit yung mga lalaki, babae, bakit yung mga lalaki, sa halip na magmamadaling umuwi galing sa trabaho, bakit nagdi-delay sila? Hanggat maaari, tutulog na lang. Bakit yung ibang babae mas gusto sa bingguhan at sa tong-itan kaysa loob ng bahay? Doon ba sa kapitbahay nyo, may mga nagtotong-it din? Wala, Si Ate Soy kasi tahimik ang kapitbahay, Doon sa kabilang side niya, tahimik ang kapitbahay, Hello? Napansin niyo yun? Lagi natin sabihin, no place like home. Bakit? Kasi kung gusto mong mag-stay sa loob ng bahay ang anak mo o ayaw mo, sa iyo magsisimula yan. Unang-una ko, kanilang naririnig? Kung halimbawa, yung mga anak mo, ganito. Pag naglalaro sila, there are times nagagalit tayo. Ano ka ma? Maghapon ka na naglalaro. Maghapon ng bukas yung TV. Galit na galit tayo, Ganyan mga nanay, tama, Anong gusto nyo? Maglaro sila sa labas, sa loob ng bahay.
Subukan nyo kaya na kapag naglalaro sila, lutuan nyo ng merienda. Sasabihin ng mga kabataan, sana all. Tama. Okay, halimbawang ako, sa loob ng bahay, nung maliliit pa yung mga anak ko, hindi sila tumatambay sa labas. Kaya sabi nung kapitbahay ko doon sa Villa Alegre, for the last 10 years nandun kami, sabi nung kapitbahay ko, Pastor, bakit yung mga anak mo hindi ko nakita tumambay dito sa labas, hindi ko nakita makipaglaro? Kahit walang pasok. Kahit ilang araw na walang pasok, na sa bahay lang sila. Hello? Nandun lang sila sa bahay. Kasi unang-una, ako, mas gusto kong naglalaro yung anak ko sa loob ng bahay maghapon kaysa sa nasa labas maghapon. Tama, no? Tama ba? Siguro gumawa ka na lang ng ibang activity para hindi lang sila cellphone. O minsan maglaro rin kayo, mag-cellphone kayo. Susunod, bilhan mo ng chessboard, baka dart. O ibang games. Ako mas gusto ko yun eh. Halimbawa, yung mga anak natin, lalabas sila sa labas, makikipagkita sa kaibigan. Ako mas gusto kong doon sila sa loob ng bahay, o dito na lang kayo anak, hadaon ko kayo ng merienda. Di ba? Kasi mas okay na yung nakikita natin yung mga anak na natin na nasa loob ng bahay na naglalaro kaysa sa nasa labas at hindi mo nakikita at hindi mo alam kung ano nangyayari. Tama? At gawin na lang natin, pag-aralan na lang natin makipaglaro sa kanila. Pag-aralan na lang natin makipag-bonding din sa kanila. Alamin natin kung ano yung mga hilig nila. Di ba? At samahan natin, sabayan natin. Sabi ng Biblia yan eh. A place to play. A place to rest and play. Ay papaano naman makakapagpahinga sa loob ng bahay kung ang ingay nang naririnig? Tama ba? Hello? Wag na subukan nyo ang gumanon. Di ba? Gayahin nyo na lang si Ate Gerly. Sabi ni Dayan, ay, Pastor, sa amin po, kahit tahimik si Mama, kahit wala si Mama, naririnig namin. Sabi ko, bakit? Nung una, bakit? May nakalagay sa rep. May nakalagay din sa CR, ganyan. Di ba? Ang daming punong-puno ng paalaala. Baka pagtingala mo sa kisame, meron pa rin eh. Mas maganda rin siguro yun kaysa mag-ingay ka, didikit mo na lang. Di mas maganda yun, di ba? Mas okay yun na may paalaala ka, idikit mo na lang. Kasi naririndi sila pag nagsalita ka, ididikit mo. At least tahimik. Hindi naman masamang magpaalala na iwanan ng stepe sa labas ng bahay, wag sa loob. Di ba? No, meron naman pwede naman natin gawin yung creativity natin na medyo mag-i-enjoy sila. A place to play. Ikabi nga, ang bahay daw ay a place to rest and play. Dapat sa loob ng bahay, nakakapagpahinga ka. Okay. Yan. Isa pa, a family is a launchpad for ministry. Nabanggit ko na ito minsan. Sabi ng 1 Corinthians 16:15, Joshua chapter 24 verse 14 and 15, a launchpad for ministry. Ito, binanggit ko na ito lagi. Lagi ko itong binabanggit dati. Dapat kasi, sa pamilya daw po daw magsisimula yung tinatawag nating ministry. Bakit? Ito pinakamahalaga. Lagi ko itong binabanggit. Mahalaga na ang ating anak ay makatrabaho. Mahalaga na ang ating anak ay makapag-aral. Maggumanda ang buhay. Mas lalong maganda kung yumaman sila. Pero ang pinaka-success ng isang bata, mga magulang, ang pinaka-success ng isang mga magulang, kapag ang kanilang anak nadala nila sa paglilingkod sa Diyos. Amen? Pwede siyang maging bilyonaryo, pero kung hindi nila kilala ang Diyos, kawawa din sila. Amen ba? So, dapat launchpad. So, tayo sa pamilya, tayo mismo ang mag-i-encourage na, anak, nag-pray ka na ba? Anak, kumusta cell group nyo? Anak, attend tayo ng church. Hello? Pag may ministry, dapat tayo mag-encourage sa ministry. Huwag natin silang sawayin. Encourage natin sila sa ministry. Kasi pinakamahalaga na ang ating mga anak madala natin sa paglilingkod sa Diyos. Sapagkat ang paglilingkod sa Diyos, hindi mawawala hanggang sa kabilang buhay. Yung kayamanan, mahalaga.
Pinag-aralan, mahalaga yan. Lahat ng material na bagay, mahalaga sa atin yan. Nasa lupa pa tayo. Pero pagtanda natin, ang pinakamahalaga na ay doon sa saan? Halimbawa ganito. Diba lagi kong binabanggit, ang pinakamahalagang investment natin ay ang ating kalusugan. Tama ba? Sino ba yung bang may-ari ng Facebook o may-ari ng iPad yung namatay sa cancer? Yung bata pa siya, namatay din siya sa cancer? May-ari ba ng iPad o may-ari ng Facebook? Apple. Apple pala, sorry. Mali pala ako. Yung Apple. Bata pa siya, no? Bata pa siya. Kasi yung paborito kong pinakikinggan ngayon, si Dr. Willie, ang paborito ko yun eh. Tsaka si Doc Atoy na pinakinggan ko lagi. Paano ako nila nalungkot ako nung nakita ko na may terminal na pala siya, no? Dying na siya. So, si Dr. Willie Ong, di ba, meron siyang sarcoma cancer, stage 4 sarcoma cancer. Ang sarcoma cancer daw ay tumubo siya sa likod ng puso at sakop yung spinal cord. Kaya para daw sinasaksak. Ang laki daw niya ay parang laki ng milon. Ganoon daw kalaki, sabi niya. Pinaliwanag ni Tony Lanchon, nung doktor na si Tony Lanchon, pinakinggan ko, pinaliwanag niya kung ano yung sarcoma. Stage 4 daw yon. Kaya nga sabi niya, dying. 60 years old lang siya, tanda pa ako. Kasi 59 ako eh. And 37 months. Magte-38 na. Ano? So, no. Milyonaryo yun eh. I think pag hindi Magallanes subdivision siya nakatira ay Dasmariñas Village. Pag hindi Magallanes Village, Dasmariñas nakatira yun. Milyonaryo yun. Kumikita pala yun ng ilang $1 million sa isang buwan, no? Kasi ang kanya raw follower 17 million. So ang kanyang kinikita sa kanyang online ay million, no? Mayaman pala, sabi ko. Bukod sa mayaman na talaga ang pamilya niya. Talagang mayaman na yung kanyang pamilya, do dati pa siya. Pero, anong binanggit ko dito? Mahalaga yun eh. Alam kung bakit? Lagi niya sinasabi, napakahalaga ng pamilya kasi yung pamilya niya ang walang sawang sumusuporta at nag-aalaga at nagpapalakas sa kanya. Pamilya pa rin. Yun ang binanggit niya. Pamilya niya ang nagbibigay ng lakas sa kanya. Sabi ng Colossians, ito, 3:20. Colossians 3:20. Mga anak, ito yung binanggit ko kanina. Mga anak, magsitalima kayo sa inyong mga magulang sa lahat ng bagay sapagkat ito'y totoong nakalulugod sa Panginoon. Colossians 3:20. Mga anak. Efesos 6:4. At kayong mga ama, pati na ang mga ina, huwag ninyong ipamungkay galit ang inyong mga anak, kundi turuan sila ayon sa saway at aral ng Panginoon. Oh, no. Tatay at nanay, kung wala kang alam sa Biblia, anong ituturo mo? Hello? Kung hindi mo alam kung ano yung Biblia, anong ipapaalala mo sa kanila? Kaya mahalaga ito. Paano daw naiipakita ang pagmamahal? Ito, malapit na po ako matapos. Una, may pakikita raw natin, merong 8 bagay para may pakita natin, bibilisan ko lang. Una, mahalin mo sila gaya ng pagmamahal mo sa sarili mo. Paano daw may pakikita? Mahalin mo ang pamilya mo kagaya ng pagmamahal mo sa sarili mo. Kung isa kang anak, tulungan mo ang iyong mga magulang. Kung ikaw ang magulang, tulungan mo ang iyong mga anak sa anumang gagawin nila bilang isang pamilya. Nagtutulungan dapat kayo sa mga problemang inyong nararanasan. Kung wala kayong kaibigan, ang pamilya ninyo ang gagabay at tutulong sa inyo at dapat di sinasarili ang problema. Note, kailangan kung may problema, kapit bisig. Nagtutulungan ang pamilya. Ano pa? Sabi dito, ano pa yung tinatawag natin? Paano natin may pakikita ang pagmamahal? Number 3, gabayan ninyo ang isa't isa at dapat meron kayong pag-agapay sa isa't isa. Gabay at pag-agapay sa isa't isa. Magbigay ng respeto ang isa't isa, may pagtupad at pagsunod sa mga utos at alintuntunin sa tahanan. Note,
May batas ang Biblia. Amen? May batas ang lipunan. May batas din sa tahanan. At dapat alam din natin ang tuntunin ng tahanan. Magbigay ng respeto. Next, magkaroon ng oras sa pamilya. Dapat daw may bonding moments. Quality time. Hello? Huwag naman puro trabaho. Huwag naman puro barkada at kaibigan. Maglaan din para sa pamilya. Bonding. Masarap yung nagbabarbecue kayo sama-sama. Kumakain sa labas, minsan. Kung may bakuran kayo, ilabas nyo yung lamesa nyo, doon kayo kumain. Bonding, di ba? Ilan sa inyo yung may schedule yung talaga may bonding time? Pag gumawa kayo ng programa, Ilvan. Nagsuswimming, naglalaro, kumakain, nag-iihaw-ihaw, nagbubudel fight. Di ba masarap? Hello? Pamilya, mahalaga. Kailangan daw may quality time. Ano ang quality time? Ang quality time po, pag kayo isama-samang nanonood ng TV, hindi ho quality time yon. Note? Pag kayo'y kumakain ng sabay-sabay at may cellphone, hindi rin yon quality time. Meron daw isang restaurant, hindi ko pa napupuntahan, na pagka pumasok ka daw, kukunin ang iyong cellphone. Di ba? Meron daw, hindi ko pa naman napuntahan, nabalitaan ko lang na may restaurant na pagpasok mo, kukunin noong waiter ang cellphone lahat. Kasi pagkapasok doon, kakain kayo, bawal daw po ang cellphone para mayroong quality time. Pwede pa tayo maglagay ng batas sa bahay? Kahit once a week lang, bawal ang cellphone. Maliban kung emergency. Hello? Kaya? Ano sasabihin ng mga kabataan? I die. Ano sabi ng anak ng isang artista? I love my cellphone than my mama. Imagine niyo, no? Okay lang daw hindi niya makita yung nanay niya, hindi niya makasama, basta wag lang tanggalin yung cellphone. Ang sakit naman, ano? Sabi daw ito, okay, ano pa yung isa dito? Pagpapahalaga at paniniwala sa kakayahan ng iyong pamilya. Yun, yung binanggit ko na rin yung kanina, yung skills. Dapat may tiwala ka sa kakayahan ng miyembro ng pamilya. Ng bawat, lalo na yung mga anak. Dapat ay encouragement kaysa discouragement. Bukas na komunikasyon at ay tunay na kailangan at dapat daw may pag-uusap. Ayan, nag-uusap pa ba kayo? Sino yung nagkukwentuhan? Yung tinatawag na coffee and you and me, coffee time. Yung iba naman kasi, you and me, tea time. Nagtiti. Ako one time, binanggit ko sa inyo, meron ako noon, kami ng mga asawa ko. Meron kaming you and I, coffee time. Lalo na, pag nandun kami sa Cavite, kami lang dalawa, magtitimpla siya ng kape, hindi naman siya nagkakape, titimpla siya ng chocolate, ng kokwa niya, then nandun kami sa aming terrace, doon sa dirty kitchen, doon kami nagkakape. May duyan doon minsan. Yun, nag-uusap kami, kwentuhan tayo. Tapos gawin namin, minsan once in a while gagawin ko, sama ka, punta tayo ng Tagaytay. Ikot lang kami, mamasyal lang kami. O minsan, pagka gusto kong magkape, punta lang kami doon sa may Twin Lakes. Kape tayo, kakape lang. Kwentuhan lang, kape lang. O, diba? Sabi ng asawa ko, may kape naman tayo dito sa bahay. Pwede naman tayo dito magkape. Iba naman yung nakikita ko yung Taal Volcano habang nagkakape. O, diba? Kasi taga doon naman lang kami. Kaya okay lang. Note, you and I, coffee time. Kahit yung mga anak nyo. Yung pamilya. Hello? Kaya maganda minsan lumalabas. Bukas daw po ang komunikasyon. Hello? At sa pamamagitan ng pagiging masunurin,
matulungin, at mapagbigay, magalang, at matapat. Wow. Ang tunay na biyaya ni Lord ay hindi makikita sa laki. Ito. Ang tunay na biyaya ni Lord ay hindi makikita sa laki ng ari-arian, kundi sa pagkakaroon ng payapang isipan at pamilyang nagmamahalan. Hello? Narinig niyo yon? Hindi raw po sa laki ng yaman, kundi sa pagkakaroon ng mapayapang isip at pamilyang nagmamahalan. Walang pamilyang perpekto. Naroon ang pagtatalo, pag-aaway, pero sa huli, ang pamilya ay pamilya. Ang pagmamahalan ay laging naandyan. May kaunting problema, may kaunting pagtatalo, yes. Pero dapat, ang pamilya ay pamilya. Amen? Ano mang mangyari, napakahalaga ng pamilya, alagaan natin ito, palusugin natin ito. Irespeto natin ang bawat isa. Amen? Tayo po'y manalangin. Salamat, Panginoon, sa iyong salita. Lord, mahalaga po sa amin ng pamilya, kaya tulungan niyo po kami at turuan niyo po kami kung paano po namin naalagaan, mamahalin ang bawat miyembro ng pamilya. Tulungan niyo po kami na matutuhan po namin irespeto, mahalin ang isa't isa at magpasakop sa isa't isa. Salamat, Panginoon. At ang dalangin po namin ay patuloy mo kaming gabayan at samahan. Salamat, ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.